Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, lalong tumitindi na ngayon itong mga issue tungkol sa eleksyon. Lalo na itong nangyari ngayon kay BP Sara, itong napipintong impeachment ay merong inihain ang kampo ni BP Sara na petisyon para itigil at ihinto ang impeachment dahil sa wala daw ebidensya ang House of Congress. Pero sabi ng mga prosecutor sa House of Congress ay kompleto at legit ang kanilang gagawing impeachment. At ito ang balita atin panoorin galing sa UNTV. Rosalie, bakit kumpiyansa yung House Impeachment Prosecutor na madi-dismiss yung petisyon kontra impeachment trial ni Bibi Duterte? Aga taliwas sa mga argumentong nakalatag sa unang petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naninindigan si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dumaan sa proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ika-4 na impeachment complaint na sinuportahan ng more than 1/3 ng House members at bumuo sa 7 articles of impeachment. Ayon sa kongresista na isa sa House Impeachment Prosecutors, walang mali sa ginawang verification sa impeachment complaint. Wala rin anya sa batas na dapat maipaalam sa Vice President bago ihain ang isang impeachment complaint. Sa usapin naman ng due process, magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial na. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi napag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga mambabatas. Eto. Ano ba itong pang-4 na artikulo ng impeachment? Actually ay merong 7 na inihain na artikulo ng impeachment ng iba't ibang grupo. Pero itong pang-4 na artikulo of impeachment ay galing mismo sa House of Congress. Ito yung galing dyan sa mga congressman at congresswoman. Kaya ito ang pinakamatinding article of impeachment, itong number 4. Kasi ang kalaban ni BP Sara ay House of Congress at House of Congress prosecutor na magagaling, lalo na yung si Luistro. Napagagaling yan. Okay, at ano nga bang kahalagahan ni BP Sara kapag na-impeach? Well, napakalaki dahil si BP Sara ang inaasahan ng mga Duterte at ng mga DDS at ng China na kapag makabalik ay makabalik din ang kanilang imperyo or empire. Ngayon, kung ma-impeach, wala na talagang pag-asa. Sino pang tatakbo na magiging presidente? Wala na, di ba? Si Digong matanda na. Pagdating ng 2028 ay maluba na yung sakit niya. Kaya wala na. Kaya yan talaga ang kanilang pinaka-alas, pinaka-queen. Si BP Sara na sana hindi ma-impeach ayon sa kanyang kampo. Kaya naghain sila ng petisyon na ipahinto ang impeachment trial, pero kasi ang kalaban nila ay ang House of Congress. At ang mga prosecutor ay mga nandyan sa House of Congress at majority ang nandyan sa Kongreso ay of course panig ng gobyerno, panig ni PBBM. Kaya tagilid talaga si BP Sara dito. Tagilid na tagilid. Kaya it's time for the rosary. Kung marunong magrosaryo, di ba? It's time for the Hail Mary, full of grace. Or di kaya Our Father in Heaven na mga dasal, di ba? Kasi only a miracle can save the Queen. Ang Queen dyan ay si BP Sara. So yan lang ang aking advice kay Sara. Wala nang makaprotekta pa sa kanya ngayon kundi ang Diyos. Kaya kung hindi sila naniniwala sa Diyos dahil mga impyerno ang palaging binabanggit, well, it's time to shift. It's time to convert. At kapag nagmilagro ang Panginoon ay walang di ba? Walang hindi mangyari. Kaya bumalik tayo sa Panginoon. Yan lang, huwag natin i-praise ang demonyo. Ang Satanas ay huwag natin gawing idolo. At huwag na tayong magmura ng magmura. At huwag na tayong magbanggit ng mga patayan. Baka sakaling tutulong ang Diyos.
maluoy ang Diyos sa kampo ni BP Sara. Well, balik tayo sa balita. Courtesy ng UNTV. Pamilyar umano sila sa mga issue dahil subject matters ang mga ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Planchado. Bunsod nito, umaasa ang House Impeachment Prosecutor na i-dismiss ng Supreme Court ang petisyong nais ipahinto ang impeachment trial. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Nako, House of Congress. Yan ang lower house na lawmakers. At yan din ang House of Prosecutors. Kaya itong, tingnan natin sinong attorney ni BP Sara dito na naghain. Ito pala Ito yung attorney ni Kibuloy. Sino ba itong pangalan nito? Si Torion ba? Torion? Si Torion pala Mayaman na to dahil grabe. Malaki ang sweldo ni Kibuloy dito Ito yung nag-ano kay Kibuloy. Nag-facilitate ng kaso. Kaya good job kay Torion. Pagkatapos nitong mga kaso na ito ay siya ang panalo Panalo sa kanyang serbisyo kina Kibuloy at kay Sara. Panalong panalo. Okay, balik tayo kay BP. Make that kay Congresswoman Luistro. Kung nais ipahinto ang impeachment trial. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Samantala, naniniwala naman ang kongresista na dapat umupo at mag-usap-usap na ang mga senador bilang isang collegial body. Ito ay dahil hindi maaaring magdesisyong mag-isa si Senate President Francis Chis Escudero kaugnay ng usapin ng impeachment. With all due respect kay Senate President, kahit siya man po ay mahihirapang mag-decide on his own sapagkat hindi po pwedeng mag-decide mag-isa. He needs to solicit the decision of his fellow senators. So, bagaman may sulat si Senator Pimentel, bagaman meron ng petition for mandamus to compel the Senate to convene as an impeachment court, at the end of the day, it will be the collegial decision of the Senate. Okay, so ito pala ang Senado na lang pala ang iniintay. Ang Kongreso ay na sila talaga pro-impeachment na sila. Gusto na nilang i-impeach sa Kongreso. Alam naman natin na nandyan ang Quadcom na talagang dumidipinsa sa gobyerno at kay BBBM. Pero sa Senado ang bagal-bagal Na nyo ba, nakikita nyo ba mga kababayan sa panahon nung pinaghanap si Kibuloy, di ba ang bagal-bagal ng Senado? Pero sino bang unang nagpatawag kay Kibuloy, di ba? Ang Senado takot sila na mag-harap kay Kibuloy. Kaya ang unang nag-invite kay Kibuloy para sa yung kanyang paglitaw ay House of Congress mga congressman. Kaya kudos sa mga congressman natin, ang matatapang yan. Pati nga kay kay Digong, di ba? Sino bang nagpatawag kay Digong? Ang Senado takot Ang Kongreso, nandiyan matatapang sila Abante, si Fernandez, lalo na itong si Luistro, ang galing talaga nito na congresswoman. Pwedeng vice president to Magaling. At balikan natin ang Senado. Bakit nga ba parang takot sila kay Digong at kay Kibuloy? Ang sagot diyan, marami sa mga senador ay natulungan ni Kibuloy in terms of financing or financial during sa kanilang pagtakbo noon nung hindi pa nila kinasuhan si Kibuloy. Kaya ganon, merong malaking utang na loob, di ba? Ang utang na loob hindi nababayaran yan. Kaya marami sa Senado ang kaibigan ni Kibuloy. Pero sa Congress, mukhang wala yata
Kaya doon talaga siya sa Kongreso sa Quadcom na doon talaga ginigisa si Kibuloy. At ito pa, tungkol ito kay Escudero. Bakit ba ang bagal-bagal ni Escudero sa mga desisyon na yan? Di ba sabi ni Luistro na it's time to sit and talk about impeachment para i-finalize. Kasi ang Senado walang wala pang talagang desisyon kung kailan, di ba? Sabi ni Escudero, after the SUNA, so sa July pa, ang tagal-tagal. Marami pang mangyari. Ngayon ito, akin lang ito kay Escudero. Kasi si Escudero ang, di ba? Head of the Senate. At kapag may mangyari na sabihin natin mawala si PBBM, ay ilan ba sila na pwede? Tatlo Tatlo yata sila na pwedeng automatic vice president. Halimbawa, pag na-impeach si Sara, dalawa na lang ang pagpilian. Pero palagay ko ang mauna dyan, si Escudero ang magiging vice president. Kapag na-impeach si Sara, automatic vice president si Escudero. Pero kung aayaw si Escudero, ay pwedeng si Martin Romualdez, ang House Speaker. Kaya yun dalawa ang pagpipilian kung ma-impeach si Sara. Okay, so sila yung magbubuto dyan mismo sa Congress at Senado kung sino ang kanilang Vice President after ma-impeach si Sara. Kaya si Chis Escudero ay medyo playing safe siya ngayon. Kasi mayroong suporta si Chis Escudero sa mga DDS Kaya playing safe siya ngayon. Hindi siya nagsasabi na okay, impeach na natin yan. Hindi. Pinapatagal, binibigyan ni Escudero ng chance Pero deep inside, in his heart, alam niya na siya yung maunang choice na magiging vice president. Ayan, hirap-hirap, no? Kasi kung may mga kaibigan ka sa kampo ni Digong, ang hirap niyan. Okay, tapusin natin ang video. Samantala, Agas, sa ngayon ay wala pang pahayag ang House Prosecutors, gayon din ang tanggapan ni Speaker Martin Romualdez at ng House Secretary General Reginald Velasco kaugnay naman ng ikalawang petisyon na mismong ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang naghain sa Supreme Court kaugnay nitong impeachment. Ako, naghain din pala ang tanggapan ng Vice President, Pero ganun din Kasi Congress ang tatanggap. May bias ka agad yan kasi ang Congress ay kalaban ni VP Sara yan. Sa Senate ay medyo may kapanalig doon si Sara, 3 doon sa Senador, pero sa Congress ay mahina, malabo. Kaya good luck kay VP Sara at kailangan dyan ay dasal VP Sara. Matuto kang magdasal at humingi ng tulong sa Diyos at huwag doon sa tulong ng kadiliman. Ako'y magpaalam na, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Malaking tulong ang inyong pag-click, pag-like, pag-share at pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam and God bless the Philippines.